Subscribe to my channel for more videos. Ngayon na pumasok talaga, ayan, dito yung napaka-risk-taker ko po talagang downline at sobrang mahal na mahal at sobrang proud ko to, ang aking mama, ang aking ina, pangalawa kong ina. So please welcome po natin, OFW from Saudi Arabia for almost 35 years na sa pagiging OFW. No? Please welcome, Ma'am Sadia Di Masimpan. Sadi, are you there, Mama? Mama Sadi. Hello. Marinig na? Loud and clear. Sorry kasi, nadili kasi ako kaya hindi pa na dumating yung mga alaga kong pakakain eh. Di pumasok na ako kay bahala na kung dumating. Sige, paspasan lang. Wow, tingnan nyo. Tinatawag ka na naman, ma. Oo nga eh. Mama daw. Ayun! Kasi linagay ko sa taas eh. Magandang gabi. Pasaway na ibon. Kulong mo muna, Ma'am Sadi. Kulong mo muna. Hindi kailangan dyan. Nakatayo din eh. Sumigaw yan eh. Kaya sige lang. Basta lang magawa yung business natin. Wala dito kasi yung amo ko. Tama. Dito yung... Kaya ano ba yun? Sana hindi na ako makaya ngayon ha. Dalangin nyo. Kasi... magandang gabi sa... Pilitin mo, magumiyak. Oo nga. Magandang gabi sa ating lahat. Sa Saudi. Ayun ko sa Pinas. Magandang umagano pa ba? Assalamualaikum. Ako pala kasi may mga bago. Salam. Hindi ako kilala, may mga bago sa atin. Ako pala ako na itong una-una sa inyo. Tandaan niyo, kilalahin niyo ako ha. Ako si Sadia Di Masimpan. 63 years na ako. Saka isang OFW dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At mahigit na mag-37 na ako dito. Saka sa Pinas naman, doon sa Mindanao, sa Cotabato. Sa ganun, madaling kwento, katulad rin naman ako ng karamihan na tagal na dito, walang ipon. Tama na sa lumaki yung mga anak ko, nakakain, hindi nagutuman. Hanggang dito ako. Umalis ako sa Pinas, yung mga anak ko maliliit pa, kaya yung bunso ko, tingnan nyo, kaya kayo dyan mga bago bilisan na nyo, kaya ito na, tingnan nyo ako, pakinggan nyo. Ako, pag alis ko sa Pinas, yung bunso ko, mag 10 months pa. Di ngayon, may 2 anak. Magdadalaga na yung anak niyang panganay niya. Sa mga guys, mga anak, sabihin ko na lang, uy, bastos mo dito. Sa ganon, sabihin ko na lang, bakit ako pumasok sa business na to? Dahil kasi, sa impet na ito. Kasi tagal-tagal na ako dito, na siyempre nag-abroad ako, para lang mabago yung ng pamilya ko, makakain na yung, mabago yung buhay. Kasi mahirap na, naririnig ko kayo dyan lahat na mahirap, pero parang lalo akong mahirap eh. Mula na sa aking mga magulang hanggang sa akin. Kaya yun ang hinahanap ko kung bakit ako umabroad. Para mabago yung mga anak ko. Hindi na niya magaya ang buhay ng mga magulang ko. Dumating pa sa akin. At dumating pa sa mga anak ko. Dumating rin naman sa mga anak ko eh. Kaya yung mga apo ko naman. Ganun. Kaya doon ako natagalan. Gusto ko rin naman umuwi noon kay sa totoo mga guys, alala ko na yung mga anak ko kay biro niyo yun, umalis ako, 10 months pa yung bunso ko, hindi ko na sila nakatabi. Pero pinagtiisan ko na kaya yun ang hinahanap ko, baka mabago pa ang buhay nila. Bawat taon-taon, extend ako kay mag-ipon, pero wala rin ako maipon kay itong pag-abroad natin talaga, para hindi naman masabi na wala.
Pero tabla lang, hindi pa rin tabla. Kaya pumunta ako ng abroad, gumawa ng bahay. Yun ang pinuntahan ko dito kasi yung asawa ko mangingisda. Hindi namin kaya gumawa ng bahay. Para makagawa lang kami ng bahay. Yung 3 taon ko, akala ko 3 taon lang ako. Yung 3 taon, binaliktad mo ng mahigit 30 taon, hindi rin ako nakagawa ng bahay kasi akala ko yung 3 taon, 2 taon, nagagawa ko ng bahay. Yung 1 taon, pagpunta ko dito, deduction pa naman ako ng 6 months, ibabayad ko sa recruiter. Saka yung iba, sabi ko, ipapadala ko sa pamilya ko. Hindi pala ganun. Naging 36 na ako ngayon, nag-37. Hindi ako nakagawa ng bahay. Sa kasama pa naman ng namatay pa naman yung asawa ko, mag-3 taon ako dito, di wala na. Yung pangarap kong bahay, di wala na akong kasama doon, si Allah lang. Kaya ayun mga guys, na pagdating ko ng 3 taon, nang mamatay na yung asawa ko, di napag-isipan ko na hindi magbago ang buhay ng mga anak ko. Kung uuwi ako, kaya wala na akong asawa, ako na lang mag-isa. Di ipagpatuloy ko na lang, kasi yun na ang pangarap ko, makagawa ko ng bahay, na ipinagpatuloy ko na. Na madaling kwento na, ayun, umabot na ako ng 30 taon, na hindi sa mag-25 years ako dito, namatay naman yung tatay at nanay ko. Nang mamatay na sila, hindi na ako nakauwi doon mga guys, hindi na ako nakauwi hanggang ngayon. Doon yung nag-16 na hindi na ako nakauwi. Kasi pinilit ko na mangyari na, pipilitin ko na sana na magbago ang buhay ng mga anak ko, mga kuya ko may ipon, pero hindi na talaga nangyari. Kaya ganon. Sa gabit araw ayon, nagdasal rin ako, nanalangin, nayarab. Bigyan pa ako ng daan, butas pa paano ako makaipon, makauwi. Sino bang hindi nakakaalala sa mga anak na mga anak niya? Umalis nga ako. Yun ang sabi ko, 10 buwan pa yung bunso ko, di ngayon may anak na magdadalaga sa kabinata. Pinilit ko na, pinalaki ko na yung puso ko, natiisin ko na. Kasi kung uuwi ako, hindi kami magbagong buhay, kaya lalo kaming mahihirapan. Kasi alam naman, nakikita ko naman yung pag-uwi ko noon na kahit 100,000, 1 ikot lang, wala na. Yung mangutang naman, maraming umuutang kasi lentry ka, magutang sila, sige, 5-6 yan. Di, ganun. Itubo mo lang, sige, ganun. Kaya ayun ang iniisip ko, ano ko na lang, at saka isip ko rin naman, nang mamatay yung ama ko, sabi niya, hanggang kaya mo pa magtrabaho dyan, mabait pa yung mga amo mo sa'yo. Magtrabaho ka na lang, kasi sabi niya, kung uuwi ka dito, lalong mahihirapan yung mga anak mo. Alam niyo mga guys, masakit, mamatay na yung ama ko. Gusto ko umuwi. Sabi niya, hindi ka, sabi niya, hindi ka, lalo kang mahirapan. Huwag mo na isipin yung pagsakit na ako, sabi niya, kay ang kamatayan hindi mabibili yan. Talagang darating na yan, kaya magpakabait ka na lang dyan, sabi niya. Kaya, ganun mga guys, pinaniwalaan ko na yung ama ko. Nang sa tulong ni Allah na ayun, natagpuan ko ang MPH na ito, business na ito. Kaya akong tao, matakotin, mahiyain, hindi ako kumikilos. Kaya pagdating ko dito, trabaho lang. Sabi nila, mabait daw amo ko. Saka mabait ako, hindi. Kayo, abroad kayo lahat. Walang mabait na amo. Walang, yung pagod. Siguro yung pagod ko, yung pagtis ko, hindi pa yun napagpuan. Yung pagkain, mga guys, alam niyo, minsan doon pa ako kakain sa CR Sa CR pa. Doon lang ako makapahinga. Kasi tawag ng tawag. Yun lang nakakabuti sa atin. Kapag lahat na utos ng amo, susunurin mo, di ba? Lahat kayo, abroad kayo lahat eh. Pero ayun, nadaanan ko yun. Kung minsan gutom na ako, anong gagawin ko? Sabi ko, ipapunta ko ng CR, madam, kay maghihihi ako. Hindi, kay alam nyo, dadalhin ko yung sandwich ko doon sa CR, doon ko kakainin yun. Di ba, na importante, hindi ako magutuman. Ayun lang.
Kaya ayun man ang iniisip ko na ipinagtiis ko na kasi nang lumaki na pa yung mga anak ko, sabi nila mag-abroad do sila. Kaya naisip, uy, paano mag-abroad ng mga anak ko na nadaanan ko naman ang mahirap. Daanan ko naman ang mahirap, lahat tayong abroad nadaanan natin. Saka pumunta tayo dito para sa ating mga anak, di ba? Kaya iniisip ko, yung dinaanan ko sa pag-abroad, hindi na madaanan ng mga anak ko. Pero sorry, hindi nangyari. Yung bunso ko dito rin. Kaya alam nyo, hirap ng nadaanan ko yung bunso ko. Request ko pa yun, kapatid ng amo ko. Hindi ako makatulog doon, mga guys. Doon na siya sa amo ko sa damam. Madaling araw, tatawagan ko yun, anak, nakakain ka na ba? Sabi niya, oo mama, pero hindi ko gusto kainin ito, yung tungkobs. Sabi ko, kainin mo na lang yan, yan ang kakainin dito. Tapos, madaling araw, mag-alas 3 na, tawagan ko pa yun, anak, tulog ka na ba? Sabi niya, di pa tapos yung trabaho, kaya alam niyo, para akong binibitay. Sabi ko, bakit yung dinaanan ko dito sa abroad, daanan pa naman ng mga anak ko, pero hindi ko kaya sabihin na hindi kasi may anak na siya. Gusto naman niya mag-abagong buhay yung anak na, hindi ko naman sila kaya buhayin. Di, ayun, nasa abroad na sila. Kaya ayun, nang makita ko na ito, impis na ito na yung takot ko, sabi ko, subukan ko na lang, binindot ko na, subukan ko na kasi tagal ko na pinaghintay kung paano ako makahanap ng business o ano man, nawala. Kaya sinubukan ko na, pinalis ko na yung takot ko, yung hiya ko, inalis ko na. Saka napakaganda rin naman kasi yung taong yung dasal ko, binigay rin naman ni Allah na ang matagpuan kong tao na mabait talaga. Sinagot ni Allah yung dasal ko na mabait siya, saka itama rin na may itong business MPH, tulong-tulungan. Nang sagutin ako na yan ni Ma'am Jima, naglakas loob na lang ako, saka alam nyo, nagdasal muna ako bago ko siya, tinawagan ko pa siya, na in-automatic ko na, pinilit ko nang mangyari na, baka ito na hindi na ako kay nang sagutin niya ako, nagkausap na kami na diretso na ako tumawag sa kanya. Tinanong ko, anong business ito? Paano ako makapasok, ma'am? Ako matanda na, hindi ako marunong mag-Facebook. Naka-Facebook lang ako mga guys kasi itong tawakal na niyano ako ng amo ko kasi yung tawakal na hindi ako makalabas kung walang tawakal na. Kaya ang sabi niya sa akin na huwag matakot, kahit hindi ka marunong, wala sa pinag-aralan, wala sa matanda, huwag kang matakot kahit tulong-tulungan. Sabi niya, sa ganun mga guys, nang marinig ko yun, na parang, hindi ko alam, parang umano yung puso ko sa kaisip ko na baka dito na ako, masaya nga ako pero tatakot rin. Masaya nga ako, sabi ko, baka ito na, dito na ako makaipon. Pero yun ngayon, 16 years, hindi na ako nakauwi. Mula nag-asawa na yung mga anak ko, hindi na ako nakauwi, hindi ko alam bukhan ng mga asawa nila, hindi ko alam mga apo ko, may 5 akong apo, hindi ko alam, hindi ko kilala. Kasi yung mga apo ko minsan, magkausap kami mga guys, sabi nila, maganda ba yung lola namin? Sabi ko, ang ganda naman Kaya binibiro ko lang sila. Kasi yung sa panganay ko, magdadalaga na talaga kay third year high school na. Pero yun, hindi ko na yun sila kilala. Kasi pinagtiisan ko na kayo nang hinahanap ko. Paano ako makauwi na may ipon? Uuwi ako lang ipon. Hindi kami nagbagong buhay. Kaya lalo kaming mahihirapan sa mga anak ko. Saka alam naman yun, tumanda rin naman ako. Kapag matanda, walang pera, walang nakagusto. Kahit yung mga anak mo, mga kapatid mo, ganoon rin. Parang wala silang respeto sa iyo Kaya yun na, nagdasal ko na yarap. Hindi ako makauwi na walang ipon. Kaya sa ganun, nang maano na ako ni Ma'am Jima. Tapos ganda ng niya sa akin na nahalata naman niya, tatakot ako Didiretso naman niya ako ni Coach Roy. Kaya yun,
nagpapasalamat ako sa kanila na sabi ko walang hanggan. Kasi nang si Coach sabi niya sa akin ng lahat na ayun, lumakas yung loob ko sa nagpasok na ako sa pinapasok na nila ako sa Zoom. Tinuruan nila ako. Nang marinig ko naman mga guys yung ni Grand Mentor, ganun, dagdagan naman ng sumaya ang puso kay sabi niya, transferable, saka ganun din, ito, wala sa matanda, walang pinag-aralan, tulong-tulungan, ayun, si Coach Jupiter, yung mga lahat ng mga coaches, marinig ko yun, doon ako nabubuhay, saka tatakot rin, hindi pa nawala yung takot ko. Dasal sa gabi, magdasal ako yun kahit mag-alaw na, nagdasal ako yun na, alam niyo, nagdasal ako, iyak nang iyak, kaya sinabi ko na kay Allah na kung ito na ang nakakabuti sa akin, wag mo na ako takutin niya, alisin mo niyang takot, bigyan mo na ako ng lakas, kasi gusto ko na maitabi yung mga nakuha, alam niyo, nagdasal ko na, bago ako mamatay, magkatabi kami ng mga anak ko. Kasi kahit noon mga guys, magbakasyon man ako, isang buwan lang, pabalik na kasi yung dala kong pera, mauupos eh. Ang dami namin magkakapatid, binubuhay na namin lahat yan. Yung nag-asawa, mga pamangkin ko, kami rin nang pero ayun pang lalong masakit. Ngayon, lahat na sinasabi nila sa akin, kaya ngayon ko na laman yung sakit ng puso nang pumasok na ako sa business na ito. Kaya alam niyo, doon pa kasi lumakas ang puso ko eh. Kasi nang sasabihin ko na sa kanila na pumasok ako, hindi ko rin tuloy sinabi. Pero nakita naman nila sa post, yung nagbago yung yung profile ko kasi alam niyo yung profile ko noon bulaklak, si Ma'am Jima pa ang pumalit doon kaya hindi ako marunong magpalit ng profile, hindi ako marunong mag-add, pero sa tulong na Allah, sabi nila na labanan kasi pinagdasal ko na sinagot na ako ni Allah kaagad kasi unti-unti naalis yung takot ko, saka pinaglabanan ko yung mga kapatid ko na nagsabi ng masama sa akin. Lahat sinabi na nila sa akin, doon na ako lumaban. Kaya sinagot na ako ni Allah na lumaban ka, hayan, nasa iyo na yan. Kaya ganoon mga guys. At saka ayan si Coach Roy, sa lagi ng tulong niya at si Ma'am Jima na kahit alas 4 yun, text ko yan, si Coach Roy, sabi ko, free na ako. Alas 4 pa yun. Sabi ni Coach, uy, parang hindi ka na nakatulog dito. Hindi na ako nakatulog yun kasi nang sagutin na ni Allah yung dasal ko na ayun na, nawala na yung takot ko. Parang masaya na ako eh. Iniisip ko dito na ako makaipon sa kalinabanan ko na. Kasi yung mga kapatid ko, sabi nila, mamatay ka pa dyan. Sana dito mo pinadala yung pera mo, kaya ang dami-daming business dito. Ayan, scam yan. Sabi ko, hindi ito scam kay lahat nakikita ko naman, pinakitin nila yung may naipon, pinauwi. Sabi ko, kinuha niya yung chicken niya. Sabi naman nila, yung sabi nila sa takot nila sa akin, uy, pag uuwi ka na yan, siyempre, kukunin ka nila doon sa airport kasi itatago ka nila kay papatayin ka nila, sabi nila. Sabi ko, sige na, kung yun ang ipagkamatay ko, di yun ang isinulat ni Allah sa buhay ko. Yun ang sinagot ko kasi luwaban na ako talaga mga guys, kay doon ko na isip na mahirap pala, mabait tayo eh. Hindi na nila naalala, hindi na nila naisip. Yung mga anak nila, pinapapangas ako pa yung lahat, ako na. Sabi nila yung mga anak nila, nag-selfie sila, yung mga anak ko wala, hindi ko sila natabi, maliit pa sila. Di, sana naisip na lang nila na, ay kawawa naman siya, yung mga anak niya, narinig din nila, pinagdasal ko, yarap, bago ako mamatay, magkatabi mo na kami ng mga anak ko kahit isang araw lang. Pero sila, hindi nila naisip yung lahat na masama, sinabi nila sa akin. Kaya, labanan ko mga guys, anong sinabi ko, kung ipagkamatay ko man ang business na ito, alhamdulillah,
ang sunulat ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala, hindi ko ito bibitawan. Alam niyo, yun na, sinagot ko yun sa kanila, kahit tumigil na sila, saka hindi na din ako ni-text, bahala na sila. Ayun, kaya ang ginawa ko, ayun, pinaspasan ko na lang, bawat buwan, sinunod-sunod ko na lang. Kasi ito na talaga, mga guys, ang makakabuti sa atin. Hindi lang ako, pati kayong mga bago, mga bata pa, congratulations. Maganda kayo kay hindi kayo bago pa kayo dito, tagpuan na niyo para sa mga anak niyo. Tingnan niyo ako, yung mga anak ko doon, palaboy-laboy noon, namatay na yung tatay at nanay ko. Minsan doon isang bahay, doon sa kapatid ko, ang dami-dami namin, alam niyo, 10 kami. Kami lang ng ate ko dito na, ayan, matandang dalaga pa naman, nakakawan ako sa kanya, kay sabi niya, huwag mo ko iwanan ha. Tingnan yung mga guys, chipin yun. Kaya kayo bilisan na niyo, ingatan yung sarili niyo, mga anak niyo. Huwag na niyo bitawan ang business na ito kasi ako natagal-tagal, wala akong natagpuan na makakabago sa buhay ko, buhay ng pamilya ko. Ito lang. Kaya kayo, bilisan na niyo, huwag na niyo bitawan. Bilisan niyo yung mga niyo, yung mga account niyo. Abang dito pa kayo sa Saudi, alam nyo, kaswerte nyo. Aga nyo natagpuan. Ako kung natagpuan ko lang ito noon pa, hindi ako makaabot siguro ng 10 taon dito. Kaya yun, ingatan nyo, kay mahirap yung taong walang pera. Saka alam nyo, yung pagkamatay, hindi na natin maiwasan yan. Pag mamatay tayo, wala tayong maiwan sa pamilya natin, nakakaawa pa walang nakagusto. Walang gusto sa mga kapatid natin kapag walang yung mga anak natin. Mahihirapan sila. Umabroad tayo para sa ating mga anak, di ba? Di ngayon, yung pag-abroad, wala tayong swerte doon. Saka, isa pa, yung pag-abroad natin, hindi natin alam ano yung matatagpuan dito. Ayan, ako, yun nang nilaban ko sa sarili ko. Sabi ko, yung pumunta ako ng abroad, walang nagsabi na, amo mo doon, ang bait. Makakain ka ng ganito. Hindi buhay ang itinaya mo dito. Marami naman kayong naririnig na inulag diyan sa hagdan, sa bintana, pinapalo. Hindi makakain. Ako nga, bago ako dito, hindi naman hindi lang papakainin, pero yung mga natitira nila hindi talaga ako mabusog na minsan hindi rin naman ako gusto kumain ng masarap. Kapag makita ko yung manok, minsan dito yung nanay ng amo ko mabait. Pag kumakain sila, bigyan ako ng manok, ha? Wallahi, hindi ko kakainin yung manok. Alam nyo, itatawag ko yun sa ubin. Tapos sabi ng matanda, kain ka na ba? Sabi ko, tapos na. Hindi tatawag ko yun mga guys kasi naalala ko yung mga anak ko. Hindi sila mga nakakain ng manok Kahit yung pagkain nga yung kanin, hindi pa kaya yung 3 araw makakain ng kanin. Minsan, 2 lang sa isang araw. Pero, kaya ayun, pinagtiisan ko na itinutok ko na, hindi na ako nakawin ng 16 years na ngayon. Sabi ko, baka may pag-asa pa. Ayun, importante, baka mabago rin yung buhay ng mga anak ko. At saka, kaya ko pa naman Sabi ko, hindi malakas pa naman ako. Hanggang malakas pa ako, kaya ko magtrabaho. Alam nyo, nang sasabihin ko sa mga kapatid ko, nang saya-saya nila, sabi na, tama, malakas ka pa, bata ka pa. Sabi na, hanggang kaya mo magtrabaho ka na lang dyan. Kasi, bawat nila, pahingi ng pera, bawat buwan, bibigay ako ng pera. Ayun, masaya sila, pero hindi nila naisip na bubulok na ako dito. Gusto ko na umuwi. Sino bang isa sa inyo na hindi niyo maalala ang mga pamilya niyo, ang nanay niyo, ang tatay niyo? Maalala ko pa yung pagkamatay ng tatay ko. Sabi ko, kaya gusto ko umuwi kay magbakasyon ako, tingnan mo na paano magkatabi tayo. Sabi ng ama ko, nak, alam kong lahat kayo, walang lumaban, ikaw lang. Sabi niya, sana buhay mo naman yung pagkamatay ko. Sabi ko, bakit paano bumabuhay? Namatay ka na. Sabi niya, kasi pag mag-success ka, masasabi rin naman ako ang ama mo. Kaya hindi ko kaya pag-inggan yun, maisip yun Sabi niya, yung magkakapatid, ikaw lang ang nakikita kong lumaban. Sabi niya, kaya yun, pinaglalaban ko na yun mga guys, kaya hindi ako umuwi. Yun ang hinihintay ko, baka mayroon pa. Kasi sabi niya,
hanggang hindi ka dumaan sa butas ng karayon, hindi mo mahanap yung maano yung pangarap mo. Tsaka isa pa, habang buhay ka, sabi niya, may pag-asa ka pa. At yung binigay ni Allah sa'yo, hanapin mo, wag kang tao upo dyan kay hindi lumapit sa'yo, ikaw ang hahanap. Nang marinig ko mga guys, yung training ni Grand Mentor, na sabi niya labanan, katulad ng sabi niyo kanina na pinanganak ka sa mahirap, pero pilitin mo mamatay ka sa mayaman. Di tama. Yun din ang sabi ng ama ko sa akin. Hanapin mo ka nandyan. Pero kapag di mo hanapin, hindi lumapit sa iyo. Kaya ayun, maalala ko yun. Hindi naman ako uuwi. Sabi ng mga kapatid, uy, ganda yan. Bata ka pa, ganda mo yan. Sabi nila sa akin, maganda daw ako. Kanang inuuto-uto nila ako. Pero hindi ko naisip yun mga guys. Pero kailan ko naisip? Ngayon, nagpasok na ako sa business na to. Doon ko naisip na, ganun pala. Ginawa pala nila yun sa akin para masuportahan ko sila. Hindi na nila ako naisip na nabubulok na ako dito. Yung mga anak ko, wala, miss ko na. Tingnan nyo, kaya ingatan nyo eh. Kayo dyan, yun lang masasabi ko sa inyo. Ang kamatayan, hindi na natin maiwasan ito. Hindi natin alam saan ba tayo, kailan. Kaya paspasan na nyo habang may panahon pa dito kayo sa abroad, kahit dumating na yun sa atin, may maiwan tayo sa pamilya. Sige, ako, okay lang, nahihirapan ako. Ang importante, pagdasal ko lang, yung mga pamilya ko, may maiwan ako sa kanila, yung mga anak ko, mga apo ko. Sige, kung ako dumaan ako sa hirap, yun lang nangyari sa akin. Importante, yung mga apo ko, maiwan ako sa kanila. Kung mamatay ako, okay na yun sa akin. Masaya na ako. Kasi mahirap nga talaga ang taong walang pera. Saka mamatay ka pa, yung pamilya mo wala kang maiwan sa kanila. Nahihirapan sila kay naiisip nila na wala ka na sa kanila, namatay ka na. Pero nang maisip naman nila na lahat tayo mamatay, wala naman silang magawa. Kapag wala ka na naman naiwan sa kanila, doon ka naman nila maisip na, sayang kung buhay pa si nanay o si tatay. Kung may problema, makasupport naman. Sabi naman niya, ganitong gawin mo, ganon yung gawin mo. Ayun nga, isipin nyo, kayong mga bago, yung hindi pa naka-member, wag na nyo iwanan ito. Itong business natin, wag na nyo iwanan. Kasi tingnan nyo ako, tumanda na ako dito. Yung mga anak ko, gusto ko hindi na maka-abroad pero nang-abroad pa rin. Hindi rin ako makatulong ng kaya sabi nila sa akin noon, sige mama, umuwi ka na, kami naman, imposible, kaya ko gagawin yun. Kahit kayo, hindi nyo kaya Ako, makatulog ba ako doon sa Pinas na mga anak ko dito? Na ako ang unang dumaan sa hirap sa mga Arabong ito na mga walang puso. Alam niyo, yung anak ko, yung bunso ko, amo pa niya, kapatid ng amo ko, di ganun pa rin. Mahirap rin. Kaya tinuturuan ko rin siya kung minsan sa umaga, sabi niya, hindi man ako makakain mama, kaya ang gumisin ng amo ko, ang sabi ko, kapag gumawa ka ng almusal, yung mga alaga mo, unahan mo na lang yung tubig na mainit, ilagay mo sa yung sa plato, yung indomie, buhos mo na doon yung mainit na tubig, hindi na pagkuluin. Kasi yun lang paraan mga guys. Yun lang paraan, makakain siya ng mabutog. Kaya ginawa niya yun. Sabi ko, pag may buhos mo yung kumukulong tubig, takpan mo para matunaw yung indomie mo. Doon din siya, minsan doon siya kakain sa CR Sabi niya, paano ko makain ito na? Minsan pupunta yung amo ko sa pagplansahan ko. Sabi ko, pumunta ka sa CR mo rin naman yun Ang gawin mo doon, akala nila naghihinga, nagtahi ka, anong ginawa mo? Hindi, kainin mo na paspas. Hindi ko kaya umuwi. Paano ako makauwi? Naisip ko yun. Pinagdaanan ko ang hirap ng abroad. Walang isang abroad dito na sabi niya magandang nangyari sa kanya. Masarap ang tulog, masarap ang kain. Hindi ko lang alam sa inyo, pero ako, lahat na nakita ko sa pamilya ng amo ko, ganun na talaga. Hindi naman sa pinalo, pero talagang hindi kami makakakain ng mabuti, masarap. Siyempre, tinitingnan mo lang yung pagkain masarap.
Pero kung hindi ka magnanakaw, hindi ka marunong mag-shortcut ng paano ka maka-save ng pakimuda. Ang hindi ko lang alam kung sa'yo, maswerte kayo. Pero ako, dito na ako tumanda mga guys. Ito lang masasabi ko sa inyo. Kaya ayun lang, sabi ko sa inyo, so din kayo kasi, makakaya kasi ako. Maalala ko yung mga pinagdaanan ko eh. Hindi ko kaya talaga tiisin. Tapos ayun lang, masasabi ko sa inyo, sorry kung maano pa kayo sa pag-iyak ko na kayo dyan, yung hindi pa member, mag-member na kayo, huwag na nyo ito bitawan kasi kung sa pera lang natin sa abroad, sabihin ko na sa inyo, imposible, wala tayong maipon dyan na ipagbago ng buhay natin doon sa Pinas, na umuwi tayo maiipon, wala. Umuwi tayo 100,000, isang ikot lang yun, wala na. Kaya sa business na ito, ako pumasok na talaga sa puso ko na dito na tayo makaipon. Ako ngayon, siguro may ipon na ako dyan na kunti-kunti, masaya na ako eh. Parang na akong, yung katawan ko mga guys, parang hindi na mabigat. Kasi masaya na ako, makauwi, makaipon, saka kahit hindi ka na magtrabaho, sabi ni Coach Roy, doon ka na lang, yun na lang ang trabahoin mo doon, di okay na. Yun lang sabi ko sa inyo, paspasan nyo, may oras pa kayo. Huwag niyo na doon lang sa Pinas kaya wala tayong may doon sa sa structure natin. Paspasan natin. Ako ngayon ang gagawin ko, ayun, sabihin ko na sa inyo ang iniisip ko. Paspasan ko yung structure ko tapos matapos ko yun siya. Hanap naman ako ng tao. Yun na talagang trabahuin ko. Saka isip ko yung mga anak ko kasi yung panganay ko doon sabi niya sige umuwi ka na lang mama kay pagdating mo ako naman ng abroad kaya paano makatapos yung anak ko sa pag-aral kaya alam niyo yun ang iniisip ko hindi ko talaga pa-abroad din siya kapag uuwi ako isama ko na yung dalawa kong anak dito isa lang kami sa pag-uwi ayun papasok ko sila para ito ng trabaho nila hindi na sa abroad. Pilitin yung mangyari mga anak na hindi na maka-abroad yung mga anak niyo. Kasi itong abroad walang katapusan eh. Wala talagang katapusan. Na kung abroad sila, hindi kayo bumitaw kayo sa business na ito, hindi maka-abroad rin yung mga anak niyo sa susunod na isipin niyo yung pinagdaanan natin dito sa abroad. Walang kain, masarap, takot. Saka hindi mga tulog ay bakit kayo takot sa scam kung ma-scam tayo tira din naman natin yan eh yung pag-abroad natin hindi tayo natatakot na buhay ang itinaya natin dito hindi natin alam ayan lahat nag-guide sa atin na anong nagawa nila anong nangyari sa kanila nakita naman natin yung mga pera na kinuha nila eh kaya bahala na kung ang mangyari scam di bahala na kay pera lang yun. Yung pag-abroad, isipin nyo kapag mga anak naman nyo. Parang ako kapag inisip ko masakit kay pagdating dito mga guys, para akong tanga. Saan man ako sa sulok minsan kapag tatawagin na ako ng amo ko, Sadi ha! Milaga, hindi ko man alam yung yung milaga. Dumating yun sa kusina, sabi niya, saan yung milaga? Kutsara pala. Alam niyo, sumulok ako yun sa baba ng table. Kasi tatakot ako na gusto ba niyo mangyari sa pamilya niyo yun, mga anak niyo. Kaya ito na, wag na niyo bitawan, please. Kaya ito na makakabuti sa inyo, sa mga anak niyo. Huwag na niyo sila, na maka-abroad pa. Babae man o laki. Ako, tagal-tagal ko na. Nakita ko na yung lahat na abroad. Pa Adama, ako, pa Jeddah, pa Taif. May mga kapatid ang amo ko doon. Puro ganun na eh. Hindi makakain, hindi makatulog. Takot pa kapag tumulog ka, parang pinupuktukan ng kidlat na, ha! Sinisigawan ka pa. Di kaya, ayun, please lang, kayong mga bago, mga suntusyuin, sige mag-member na kayo, paspasan nyo hanggang may sahod pa kayo, magtiis kayo sa mga amo nyo hanggang kaya man yung pagtiisan. Importante, makatapos kayo ng structure nyo bago umuwi. Ayun lang. Maraming salamat sa inyo lahat, lalo na kay Coach Royal, si Coach Jima, sa lahat-lahat na rin yung mga yung mentor natin kasi na-ready yung mga training nila doon ako na naglakas loob, naintindihan ko. Saka si Coach Jupiter, si Ma'am Kim, basta lahat-lahat kayo, kahit tayo mga guys, salamat rin sa inyo, si Ma'am Norema,
text niya ako si Ma'am Susana na ay, salamat sa inyong lahat. Kasi alam niyo ako ito matanda. Sa sobrang takot eh. Kaya ngayon, huwag kayong mag-alala, hindi na ako tatakot. Lumalaban na ako pero kakayak lang ako kasi talagang nangyari ito eh. Talagang nangyari sa akin sa kaya mga magulang ko. Wala na kaming magandang buhay noon pa. Kaya sana, bago ako papatay, may maiwan naman ako kahit kunti lang sa mga pamilya ko. Kaya ayun lang, maraming salamat sa inyong lahat at sorry sa pag-iyak ko ha. Yan, mother, inom ka lang tubig. Ako yung napapa... Masakit sa dibdib. Inom ka muna ng tubig, mother.